Good evening po, DJ Tony at DJ Labuching. Ako po Hi. si Olivia Arby. Oh, anong i-confess mo? Medyo mahaba po siya. It's about buhay Paikliin ko. mo na lang kasi meron lang tayong 10 minutes. Dahil Dr. Love na, Opo. susunod na ito ay Dr. Love na. Gusto ko rekta na tayo sa climax. Kakayanin. Opo. I'll Ayun, try sige. my best. Ay, sige, okay. Ayun Go. po. Okay, to start off po, celebrate Naku, ako nga buong ba? buhay ko. Hindi pa siya Wala nag-start ba? eh. Wala ba? Sige. Hindi pa Ah, siya sige, nagsisimula eh. Sige, go. Ayun po, celebrate po ako buong buhay ko for 26 years and counting. Dati akala ko natural lang siya na, dadating po yung mga sexual desires sa atin habang tumatanda tayo. At ang sex ay isa lang sa mga, in-expect nating bagay na dadating sa atin lahat. Pero para sa akin po, isa siyang komplikadong bagay. Background lang po, lumaki ako sa isang dysfunctional na household. Mhm. Kumbaga, magulo po ang relationship ko with my parents. At na-observe ko po kasi may seryosong issues ang tatay ko pagdating sa pagtatalik or sa concept ng sex po. In many ways, parang ano po siya, sex addict. At dahil po doon, na-expose po ako sa maagang edad sa mga pornograpikong material. At kahit bata pa po ko, naaalala ko po noon, nahuli ko din po siya, yung tatay ko, nakikipagtalik sa tutor po ng kapatid ko, ng ate ko po. Ang lakas ng tatay mo. Wow. Mahilig ha? At habang, Mahilig. yes po, di ko po in-expect yun. At habang lumalaki po ako, akala ko po normal lang po yung mga ganung bagay kasi parang napapadalas po siya, pero unti-unti naging, paglaki po, kung nakikurious na din po ako. And looking at it now, looking back po, na-realize ko na malaking impluensya po yung mga nakita ko at na-experience ko. At parang ginawa rin po ako noon para magkaroon ng unhealthy ways pagdating po sa usaping sexual. At kung iniisip ko rin po na kung hindi siguro ako lumaki sa ganong environment at sa ganong bahay, feeling ko po, mas maganda po ang relasyon ko or mas healthy po yung relasyon ko sa pagdating ng usapan, ng pakikipagtalik, lalo na po sa sarili ko. Nung lumalaki po ako, siyempre nag-explore po ako at nagsimula na po hawakan yung sarili ko. At sobrang conflicted po ako kasi pinalaki po ako sa konserbatibong bahay. At nag-aral din po ako sa Catholic school. So, habang na-experience ko po yun, gulong-gulo po ako. So, meron po akong guilt at moral conflict. Oo. Pakiramdam ko po noon, sobrang lost ko. And paglaki ko pa po, pagdating ko po ng college, aminin ko po, naging regular na parte ng buhay ko ang pag-masturbate. Kasi para pong hindi ko nabibigyan ng tamang avenue or medium yung sarili ko. Kasi hindi naman po ko parang nabigyan ng tamang edukasyon pagdating doon. At napansin ko rin po na hindi ko po nakikita na yung sarili ko na nakipagtatalik sa ibang tao at sa ibang gender po, ganun. At hanggang ngayon po, nahirapan ako isipin ang sarili ko sa ganong sitwasyon. Malaking parte po sa akin na sinisisi ko yung tatay ko kung paano ko tinitignan yung ganong usapin ngayon. Kasi po, psychology graduate po ako and naiisip ko po na yung mga magulang po kasi may konsepto po kasi ang magulang ay malaking impluwensya sa kung ano yung mga nakukuha mong addictive factors o yung mga nakakalulong na bagay paglaki mo. At sadly po, sa kaso ng tatay ko, umiikot yung mga behavior na iyon sa ganong sensitibong bagay at pornographico. At hanggang ngayon po, sinusubukan ko pa rin i-improve ang sarili ko at feeling ko isa ito sa dahilan kung bakit hirap na hirap ako magkaroon ng relationship at my age of 26. At hindi ko naman kinoconsider ang sarili ko na pangit, pero ayun po, parang hindi ko na kaya ayusin yung sarili ko para maging normal. Yun lang po. Feeling ko kailangan ng professional to talk about her her issues with sex and religion. 'Di ba? Nagana siya torn between her faith
and her desires. Di ba? May desires siya eh. Mhm. So, Kaya nagmamasturbate siya eh. But So, ano ka pa? nagigilty siya virgin ka pa. dahil nagmamasturbate. I think, hindi naman masama yan eh. I think, ang lumaki ka lang na-instill na dahil sa religion, na bawal yan, na lumaki ka na feeling guilty. But in reality, ano yan eh, it's a part of us eh. Lahat tayo na have our desires, needs, wants, and the curiosity kailangan eh. Feeling ko, wag ka don't put so much pressure on yourself. Not all of us are super clean, are super holy. Tread slowly. Okay lang 'yan. You're exploring yourself sexually, and you can also have a strong faith as well. 'Di ba? There's nothing wrong with that. Basta wala ka namang tinatapakan ng tao. And I think also you being single for a long time, nasanay ka lang na so you're afraid to take the next step. 'Di ba? Opo. I'm sure takot ka pa rin magkaroon ng partner to go all the way to have sex. Opo. Mhm. I think in its right time. Dahan-dahan. And if you want to see a professional, kasi hindi kami professional dito eh, to talk about how you can manage your desires and also your faith where you're not torn. Kasi pinapalabas mo, masama kang tao. But you're not. You're not at all. Everyone at one point has thought about it and has done it. Lahat tayo nagma-masturbate at one point. There's nothing wrong with that. It's Opo. it's a part of us. And that's fine. Mas okay nga 'yun eh. Nag-explore ka eh. Wala bang Facebook to? Major J? Wala bang Facebook? Wala. I-refer ko sana eh. Opo. Si Doc Garcia eh. Merong ano yan, mapapakinggan mo si Doc. Pwede mo tumawag sa nila, sa programa nila ni sa Matchmake or meron siyang Facebook. Oo nga, anong Facebook ni Doc Cam Garcia? Camille Garcia. Si Doc Camille Garcia. Ayan. Olivia, alam mo, nakikita ko sa'yo, smart ka naman. You're smart enough para malaman na meron kang na-consider mo or nakita mo na baka kaya ka ganyan dahil sa past mo. Ibig sabihin, may knowledge ka, matalino ka, Opo. kaya mo rin yan i-overcome. Alam mo yung dahilan eh. So malamang, alam mo rin din yan solusyonan. Kayang-kaya mo. Kasi, Anong sabi mo? tuturo pa ako dito. Tuturo ako dito ni Sen Bato. Yung quote mo, kanina. You are not your father because you are your mother. Tamo, sakto sa yun. You are not your father. You are not your father. Oo. Kayang-kaya mong You yan. Alam mo, are his daughter. yung mga trauma, yung mga ganyan, Opo. ang kailangan lang naman dyan therapy eh. Sa therapy naman naging ginagawa nila yung kailangan lang yung mga nakasanayan mo ay babaguhin mo lang. Yung environment mo ay babaguhin mo lang. Kaya yan, pwede yan. Through unwire and rewire. Yan. Yung mga bata ka pa. Siyempre, hindi overnight yan, Olivia. Opo. Totoo po. But, Therapy talaga yun. one at a time. Bata ka pa 26. Ay, i-DM mo kami para At saka i-refer. yung mo pagsasarili, kay ay Doc okay lang Camille. yan para na pa-preserve mo rin yung sarili mo. Oo. O kaya naman, ibahin mo yung pinapanood mo. Ano bang mga tinatype mo? Tsaka, Ano ba yung mga pinapanood mo? Kasi baka yung mga pinapanood mo ay iisa ang category kaya hindi ka na-open sa mga tsaka ilang beses sa opposite isang sex. araw? Try ko na po, hindi lagi. Kasi nga po, parang binibisi ko na lang po yung sarili ko, ganun, sa ibang bagay. But usually, isa-isang linggo, ano yan? 3 to 4 times? Before po, parang ganun po. Pero ngayon po,
yun nga po, ginagawa ko na lang pong busy yung sarili ko sa trabaho. Pero alam mo, Olivia, kapag nagka-jowa ka, tapos first time nyo gagawin, aaraw-arawin ka, alam mo, mauubos ka. Kahit sa sarili mo, hindi ka na magsasarili, hindi mo na gagawin kasi parang nauumay ka. Ngayon kasi wala Sa kang partner na partner lang eh. po. Hindi, ang nakakaumay yung partner mo kasi ano ba, kagabi lang eh, kanina lang, ano ba yung tanghali, tapos gabi, hapunan, mapapagano ka, ayoko na, mauumay ka sa, Depende sa sex drive, di ba? oo, mauumay Opo. ka. Pag first Dapat time, maghanap hindi. ka ng partner. Yung first time, baka matindi. Ayun nga, sa first time talaga, pag mga bago-bago pa lang jowa, Oo. okay lang yung inaaraw-araw. Pero pag nagka-jowa ka nga na matagalan talaga, 3 years. magsasawa ka talaga. 3-4 years mag-ano ka. Oy, magtrabaho na nga tayo. Uy. At saka lalo na kapag nakatikim ka ng mga iba't ibang posisyon, Olivia, nako. Ay, Baka hindi ka na bumalik sa pagsasarili mo, baka gumraduate ka dyan, tapos sabi mo, ang itawag mo naman dito, hindi ko na po mapigilan sa iba't ibang lalaki. Ibang confession naman po. Iba na, kasi ganun talaga siya kasarap talaga pag natikman mo. Ina-encourage kita. Ay, Pero never ka pa nagka-partner, no? Ay, nagka-partner po, pero, yun nga po, ilag po ako pagdating sa partner. Pero nagawa nyo naman. Hindi po, yung act talaga, hindi po. Ah, talaga? So, virgin ka ngayon? Yes po. Yeah, Ah, never been kailangan mo touched. lang ng No. lalaki na babasag sa'yo. Wow. Ayan. Wow. Kailangan mo lang ng lalaking babasag sa'yo. DM mo lang kami na bahala. Yung partner mo ba dati ay aggressive? Medyo po. Nag-cheat po kasi siya. Ah, so wala kang gana. Kasi nga po, Nag-cheat. hindi po namin ginagawa. So parang nag-cheat po siya sa friend ko. Ah, Kasi natatakot kasi ka, di ayaw mo ba? gawin. Natatakot siya eh. Opo. Oh, pag naghahalikan na sila, siguro nauudlot. Oo. Natatakot. Pero palanood ka. Mas po ko sa pagbabasa. Kaya pala talaga, word ka pala talaga. Ay. Mas grabe talaga ang imagination mo. Oo. Alam mo, ganito ang gawin mo. Wala kang pinapanood, so wala kang nakikitang visuals. Yung meron bang mga podcast na, Meron. merong ganun mga podcast. Oo. Mag-podcast kayo ng partner mo pag nagka-partner ka. Oo. Para pinapakinggan mo. Tapos, para na-stimulate yung yung drive mo. Opo. Ay, Hindi ka matakot. may website ako ibibigay. I-DM mo kami. Tapos ibibigay ko yung website na puro stories lang. Nagrabe yung mga nagsulat, babae. Iba-ibang storya. Hindi pwede sulat kasi magsasarili na naman siya. Kailangan Ah, habang sila nung partner niya, hindi man siya pwedeng habang nagbabasa. audio. Oo, kailangan podcast audio. talaga. Sige. Meron din. May audio din. Para yun. lang maano siya, May script. May script doon. yun, oo. Sige. I-PM mo si DM. Tony. Ipapadala Pero ang ko. una mong gagawin ay maghanap ulit Yeah. ng partner. Huwag kang matakot. Siguro hindi lang talagang tamang partner yung sumakto sa'yo. Tsaka, Tama lang din na hindi nyo ginawa. tsaka maghanap siya ng partner mature. Kasi first time eh. Opo. Na marunong Opo. mag-alaga. Oo. So, Hindi yung tapos, basta-basta na kung sino lang. yung ex mo ba, alam niya yung past mo? Na may ganun kang tatay? Aware naman po siya na abusive po. Pero hindi ko pa po kasi kayang ikwento lahat po. So, dapat talaga maging open ka sa susunod na partner mo para alam kung paano gawin or gamutin or paano yung tawag doon? I-foreplay. Hindi yung bigla-biglaan. Diba? Huwag ka mag-alala. Opo. Mabubutas ka din. Tigasaan ka ba, Olivia? Tigasan ka ba? Nabotas? Babae yan. Di yan Taga tinitigasan. Paranaque po. Paranaque. oo. Paranaque lang pala. Marami akong kilala, Paranaque boys, South boys. Oo, ang dami mong sinasabi, maraming kilala. Ang dami mong pinapaasa sa radyo, pati sa radyo nagpapaasa ka. Puro ka connections. Ang kailangan ni Ay, Olivia nako. ay ang lalaki na, alam mo, kailangan mo ng lalaking maromansa. Ayan, romantiko. Nako. Yan, hindi lang sa Madadali bibig. siya, madadali. Para masalat na yung majung mo. Opo. Mamajungin ka. Kailangan mo ng lalaking Grabe. mamajungin ka. 26 years Oh, na. 26 years. Wow.
Kaya naman, maraming salamat sa iyo, Olivia, ha? Good luck sa paghahanap mo ng partner para at sa venture mo. Thank you so much po. Malaking tulong. Para Mount Mayon siya eh. Oo. Sasabog na to. Oo, sasabog na daw Mount Mayon. Thank you, Olivia. Maraming salamat sa pagtawag at sa iyong confession. Good night. Ayan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. At mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin ang aming website sa truefm.ph. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.